Kasabay ng kanyang pamamayagpag sa mga pinakabagong survey ay ang panawagan niyan buo at solidong suporta para sa Duterte senatorial slate sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa pinakahuling pulso ng Pilipino nationwide survey na isinagawa mula Abril 28 hanggang Mayo 3 ngayong taon, muling nanguna si Go sa senatorial race sa pagtanggap ng 59% suporta mula sa mga respondent. Tumaas ito ng 2 puntos mula sa 57% sa naunang survey noong Abril 11 hanggang 15. Patuloy na nagtitiwala ang taong bayan sa kanyang mga advokasya at serbisyo. Kasabay ng kanyang tagumpay sa survey, iginit ni Go ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaalyadong lingkod bayan sa Senado para mas mapabilis at maisakatuparan ang mga programang makatao at makamasa. Kaya't nananawagan siya ng buong suporta para sa Duterte, ang 10 kandidato na anyay may tunay na malasakit sa mga ordinaryong Pilipino. Ito sina number 10 sa balota, Jimmy Pondok, number 22 sa balota, Bato de la Rosa, number 28, Bongo, number 30, JD Hinlo, number 34, Raul Lambino, number 38, Rodante Marcoleta, number 42, Doc Marites Mata, number 53, Pastor Apollo Sikibuloy, number 56, Attorney Vic Rodriguez, number 58, Philip Salvador. Binigyan din ni Go na ang pagkapanalo ng Duterte ay magbibigay daan sa pagpapatuloy ng mga programang tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, mula sa serbisyo medikal at abot kayang bilihin hanggang sa sapat na pagkain at disente at matatag na hanap buhay. Ayon kay Go, ang pagkakaisa ng taong bayan sa likod ng Duterte ay isa raw mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at mas maayos na serbisyo publiko na tunay na ramdam sa mga komunidad sa buong bansa. Sa mga survey mula sa Pulse Asia, Archipelago Analytics at Tangier, pinapakita rin ang balawakang suporta ng publiko kay Go. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.